Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating Tony Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa YouTube channel na ito, Tony Enzo Bunyog, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Informador Meta or Facebook page, follow na po kayo. Ito pong talakayan kong ito, dito po ito mapapanood sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel at sa Informador Meta or Facebook page. Ito po mahaba-habang talakayan ito dahil ilang topics ang kino-cover ko. Kaya kung gusto niyo po ng ganito, mahaba-habang talakayan at ilang topics po ang napag-uusapan natin, subscribe na po kayo at follow na po kayo. Magandang araw sa inyo. Ito po, nag-react na, nagbigay na ng reaksyon, mainit, ha? Medyo galit si ano, medyo galit si Senador Ping Lacson sa ginawa na naman ito ni Marcoleta at saka ni Amy Marcos, ha? Ito naman kasing si Marcoleta, ha? Saka si Amy Marcos, nag-session o nag-hearing ang Blue Ribbon January 19, Lunes. Kinaumagahan, Martes, January 20, nag-press con kaagad yung dalawa. Ibig sabihin, matagal ng plano nila ito. At naglabas sila sa media at sa publiko ng tinatawag nilang minority report. Sa minority report nila, iba ang findings nila doon kaysa sa lumalabas doon sa pagdinig ng Blue Ribbon. Doon sa kanilang minority report, ang mga dapat na kasuhan iba kaysa sa nakikita ng Blue Ribbon. At saka doon sa minority report, wala daw matibay na ebidensya laban kay Chis Escudero, laban kay Jinggoy Estrada. Kumbaga, yung mga findings ng kanilang tinatawag na minority report, bangga doon sa magkukontradict doon sa findings ng Blue Ribbon Committee ni Lacson eh. At saka may mga pahayag pa ng frustrated daw sila, sabi ni Marcoleta, kasi kala niya daw magiging maganda yung hearing nung Blue Ribbon nung January 19. Kaya lang wala daw, ano pa rin, frustrated daw siya. Ang ini-expect niya daw maganda ang kalalabasan. Ngayon, sinabi na natin 'yan, hala. Sigurado magagalit nito na naman si Lacson. Nagsisimula pa nga lang yung hearing nung January 19 ng Blue Ribbon, yung opening statement ni Senador Ping Lacson, marami na siyang pinatamaan. Di ba nag-deliver siya ng opening message, sabi niya, yung mga maiingay dyan, yung mga detractors, yung mga kritiko ng Blue Ribbon, shut your F up. Sabi niya, shut the F up pala. Shut the F up. Alam mo natin ibig sabihin ng shut the F up. Ngayon, bakit sinabi ni Lacson yon? Na ano nga siya sa mga kritiko. Grabe kung maka-insulto daw, kini-question yung integridad ng Blue Ribbon, sinisiraan. Kaya medyo piko na noon si Lacson. Tapos ginawa pa nito nila Amy Marcos at saka ni Marcoleta, parang wala lang sa mga sinabi ni Lacson, nag-press con pa. At kung ano-ano pang sinabi laban sa Blue Ribbon. Kaya ngayon, ang reaksyon ni Senador Ping Lacson, tinanong siya ng media, ang sabi niya, ayaw niya ng ano na yan. Kumbaga, paano niya raw irerespeto yung report na yan ng minority, hindi naman daw marunong din magrespeto. Ang sabi ni Senador Ping Lacson, bakit naman, kung nabasa niya na daw yung report ng kung nabasa niya na daw yung report ng minority, ang sabi ni Senador Ping Lacson, bakit naman niya babasahin ang report ng minority? Bakit niya ito bibigyan ng panahon? Ay hindi naman daw marunong magrespeto. Ganon talaga yung pagkakasabi ni Senador Ping Lacson. Mga kabunyog, mga kababayan, kumbaga, bakit niya bibigyan ng panahon, importansya yung minority report na yan, ni hindi nga marunong daw magrespeto. Kasi para kay Senador Ping Lacson, ang Blue Ribbon
Senate Blue Ribbon Committee ay committee ng Senado. Hindi naman ito committee lang ng majority o ng mayorya. Ito ay komite ng Senado na mayroong may galing sa majority, may galing sa minority, sa minorya. Kapag naghihiring ang Blue Ribbon Committee, pwedeng mag-participate, pwedeng mag-question ng minorya. Pag ginawa na ngayon yung findings, yung report ng Senate Blue Ribbon Committee, pwedeng hindi sumang-ayon doon ng minority, di wag silang pipirma. Pwede rin silang gumawa ng doon ng reservations. Ha? Pwede rin silang mag-deliver ng separate na kanilang komentaryo doon sa Blue Ribbon report kung hindi sila sang-ayon doon. Pero yung gagawa ka ng separate minority report, ngayon lang daw nangyari yan. Bakit naman daw gagawa ng minority report bakit gagawa ng hiwalay na report ang minority? Part din sila ng Blue Ribbon eh. Hmm? Kaya sabi ni Lacson, hindi sila marunong magrespeto sa Blue Ribbon Committee. Sabi ni Senador Ping Lacson, bakit ko bibigyan ng importansya yung kanilang report na yan? Hindi nga sila marunong magrespeto sa Senate Blue Ribbon. Kaya medyo mainit na si Ping Lacson dito kila Marcoleta. Lalo pa itong si Amy Marcos. Kasi ang daming komentaryo, ang daming dada tungkol sa Blue Ribbon, hindi naman umaaten. Hindi naman umaaten. Ito ring si Marcoleta. Kapag nakaharap sa media na siya lang, ang daming sinasabi. Pagdating doon sa Blue Ribbon, tamimi naman. Halos lang na napapahiya siya doon kasi hindi naman siya doon ang mga tanong niya hindi naman ang dami niya na namang sinasabi tungkol sa restitusyon ni Diskaya, kinukontra niya na naman. Paulit-ulit na siya niyan. Wala na siyang ibang alam yung restitution ni Diskaya. Kinukontra niya yung Prosecutor General Fadulyon. Kaya ito medyo tama rin naman si Senador Ping Lacson. Medyo nakakapiko na itong mga minority ito, itong minoryang ito. Kasi bakit sila maglalabas ng separate na minority report? Hindi naman kailangan ang report ng Blue Ribbon Committee isa lang. Kung hindi sila sang-ayon sa report na yon, pwede silang wag pumirma. Pwede rin silang mag-deliver ng speech nila, privilege speech kontra doon sa report. Pero yung gagawa ka ng separate report, iba yung findings mo. Anong klase 'yon? Kaya yun ang sinasabi ni Senador Ping Lacson. Wala silang respeto, hindi sila marunong magrespeto sa Blue Ribbon Committee. Kaya ewan natin kung mangyayari nito. Talagang pero hindi rin pumirma lahat doon sa minority report. Hindi pumirma si Joel Villanueva, hindi pumirma si Escudero, hindi rin pumirma si Cayetano. Ewan ko, baka baka hindi lang available o hindi mahagilan. Pero ang isang kapansin-pansin doon, sa rekomendasyon ng minority, sa minority report na ito, ang nirekomenda nilang kasuhan, si Martin Romualdez, pinakapuno daw. Kasuhan din daw, kung may sapat ng ebidensya, si Saldico. Nirekomenda nilang kasuhan si Joel Villanueva, si Bong Revilla, at saka yung si Bunuan. Pero, ang hindi nila nirekomendang kasuhan, si Chis Escudero, si Jinggoy, sa kasinan si Binay. Bakit si Villanueva hindi nila sinama sa inabsuelto? Ay di ba kasama nila sa minority si Villanueva? Bakit kasama nila sa pinakakasuhan? Yung nirekomenda nila na wag kasuhan kasi wala naman daw ebidensya, Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Nancy Binay. Hindi kasama si Joel Villanueva. Parang ibang klase yan eh. Anyway, yan yung tungkol sa reaksyon ni Lacson tungkol diyan sa Senate Minority Report. Nila ang nag-present dalawa lang naman si Marcoleta sa si Amy. Ito, mga kabunyog, mga kababayan. Matindi rin itong si Amy Marcos Tinanong ng media tungkol sa reaksyon niya doon sa isinampang impeachment laban sa kapatid niya, ang Pangulo, si PBBM. Alam niyo kung anong reaksyon ni Amy? Ang reaksyon niya, drama lang daw yan. Drama lang daw yung yung impeachment na yan. So hindi siya naniniwala na seryoso yung impeachment na yan.
kasama sa naniniwala itong si Amy Marcos na yung abogadong nag-file ng impeachment, si yung um, attorney Andre De Jesus, hindi daw kapanipaniwala yun dahil yun daw ang abogado ni Lisa Araneta doon sa disbarment case laban kay attorney Glenn Chong. Kaya ang sabi ni Amy Marcos, ano lang yan? Drama lang yan. Hmm? Anong ibig sabihin ni Amy Marcos? Ang ibig niyang sabihin, dapat ang isulong na impeachment yung totoo. Eh talagang ano, wala na siyang ano sa kapatid niya. Kakalabanin niya na talaga yung kapatid niya na parang gusto niya nang ma-impeach. Oh, kasi kung hindi niya kinakalaban ng kapatid niya, sasabihin niya, wala namang grounds yang impeachment na yan. Ha? Eh, 'di ba? Pwedeng gano'n ang sabihin niya, pero ibang sinabi niya eh. Ang sabi niya, hindi siya naniniwala sa impeachment na yan, na seryoso yan at totoo. Yun daw impeachment na yun, drama lang daw yun. So ibig sabihin, ang gusto niyang impeachment na isulong laban sa kapatid niya ay yung totoo. Ha? Kasi yung impeachment daw na yun, hindi daw totoo yun. Sabi ni Amy. Ay napaka ano. O, ito yung sabi ni Amy Marcos, masyadong obvious na drama series. Oh, natawa na lang si Senator Amy Marcos sa inihain na impeachment complaint ni Attorney Andre De Jesus laban kay President Bongbong Marcos nitong Lunes, January 19. Giit niya, masyadong halata na isa lamang itong drama series na tatagal ng isang taon. Oh, so, ang ibig sabihin ni Amy Marcos, gusto niya talagang ma-impeach ang kapatid niya. Ha? Dapat siguro, anuhan na rin ito ni PBBM. Hindi na ano ang ginagawa ng kapatid niya na to. Ibig sabihin, pati siya ang gusto na ni Amy. Kumbaga si Amy, hindi niya suportado yung impeachment na yan kasi hindi totoo yan. Ha? Kasi ang nag-file daw niyan ay abogado ni Lisa Araneta. So kung meron palang impeachment na totoo, seryoso, iba ang nag-file, susuportahan niya. Ha? Talagang ano, mas matimbang na sa kanya ang Duterte kaysa sa sarili niyang dugo. Ha? Parang Duterte na ang dugong nananalaytay kay Amy Marcos. Anong tingin niyo, mga kabunyog, mga kababayan? Hmm? Ano ito eh, matindi itong si Amy. Drama daw lang yung impeachment na yan. So ibig sabihin, ang gusto niya, yung hindi, no, yung kapanipaniwala daw na impeachment. Talagang ano, kinakalaban niya na yung kanyang kapatid. Ah, matindi itong si Amy Marcos. Dugong Duterte na ang nananalaytay dito. Hmm? Hindi na Marcos. Ha? Sa bagay, ano nga eh, makikita naman na nung kasal nga ng kanyang anak, yung dating governor ngayon ay vice governor ng Ilocos Norte, si Macho Manuto. Hindi na nga umattend sila Bongbong Marcos eh. Si PBBM, hindi umattend. Ang umattend lang yung anak niya na isa, yung si ano ba yun, Vinnie Marcos. Si Irene Marcos nga umattend pero hindi naman pinapansin ni Amy. Ano na talaga ito si Amy Marcos. Hindi na Marcos ang hindi na Marcos ang nananalaytay sa dugo nito. Duterte na. Ah. Oh, ito, si ano naman, si Libeste. Si ano, Leandro Libeste. Dapat daw palitan na si Yusek Claire Castro. Bakit daw? Eh may kaso daw eh. Hindi na daw kagalang-galang kasi may kaso. Ganun ba 'yon? Hindi naman ibig sabihin na may kaso ay dapat nang palitan. Kasi kung ganun din lang, kung gusto mo palang tanggalin ang isang opisyal ng gobyerno, di kasuhan mo. Kahit walang batayan yung kaso, kahit mahina ang kaso, ang importante may kaso. Ah, ano yan eh. Ha? Siyempre, ah, yung ikinaso niya kay Yusek Claire Castro, ano? Yung ikinaso niya kay Yusek Claire Castro, cyber libel din eh. Cyber libel. Kasi daw, ah, ano ito, yung sinabi ni Yusek Claire Castro, yung inulit niya lang naman yung sinabi ni Ombudsman Buying na itong si ano, binenta yung kanyang solar business, yung may prangkesa, bininta kay Manny Pangilinan na hindi nagpaalam sa Kongreso, requirement sa batas yun.
O so ang sinasabi ni Libeste, fake news yun, kasinungalingan yun. Kasi ang ibininta niya naman daw kay Pangilinan, hindi naman yung solar para sa bayan, yung may prangkesa. Kaya dahil daw doon, nagkakalat ng fake news itong si Yussi Claire Castro, kaya kinasuhan niya ng cyber libel. Dahil sa paninira daw yun sa kanya. Ang sabi naman ni Yussi Claire Castro, sinabi lang yun ni Ombudsman Boying, inano ko lang, inulit ko lang, ni-report ko lang. Nagkomentaryo lang ako. Anyway, sabi ni Libeste, dapat daw palitan na si Yussi Claire Castro. Medyo medyo ano naman, mali mali naman 'yun dahil kinasuhan niya lang ng cyber libel, dapat palitan na. Ha? Ano naman 'yun, ha? May due process naman 'yan si Yussi Claire Castro na sumagot siya dun sa akusasyon. Si Yussi Claire Castro nga, naniniwala siya hindi naman magpo-prosper yung kaso. Hindi na nga siya kukuha ng ibang abogado, siya na lang daw. Ano naman talaga, medyo mahina naman yung kaso ni Libeste. Kasi 'pag sinabi mong cyber libel, libel 'yan, eh. Libel. Kailangan malisyoso yung ano mo, yung mga sinabi mo. Hindi naman malisyoso yung sinabi ni ano eh, Yussi Claire Castro. Nagko-comment lang siya na kung ganun ang ginawa ni Libeste, binenta niya yung may prangkesa niyang ano, negosyo na solar para sa bayan, hindi nagpaalam sa Kongreso ay nakalagay sa batas na yan, kailangan may congressional approval kung ibibenta mo. Oh. Ano niya yun, comment niya yun. Hindi naman malisyoso yun. Eh. Ganon din ang comment ni Ombudsman Boying Rimulya. Eh. Mas matindi pa nga yung comment ni Ombudsman Boying Rimulya. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, batang-bata ka pa, binibenta mo, pinagkakapiraan mo ng franchise? Hindi ka na nahiya niyan? O di ba mas matindi yun? Mas matindi yun. Yung pagkakasabi na yun ni Ombudsman Boying. O ngayon, bakit hindi niya kinakasuhan si Ombudsman Boying? Kaibigan daw kasi ng ina niya. Hindi yung pala eh. Ibig sabihin, selective ka rin sa ano mo. Kaya mahihirapan yan. Hindi matatalo si Yussi Claire Castro diyan sa kinaso na yan ni Libeste. Kaya, yung sinasabi ni Libeste na mag-resign na ito, o kaya palitan na ni PBBM, eh, pag pinalitan yan si Yussi Claire Castro, wala nang makikipagbardagulan sa mga DDS. Ha? Kila Sara Duterte, Kipulong, dito sa kanya, kila Libeste, kila Barsaga, kila Guanzon. Wala nang ibang klaseng spokesperson yan si Yussi Claire Castro, mahirap yung trabaho niya. Kasi yung mga kalaban niya, yung mga trolls, mga vloggers ng DDS. Ha? Talagang sa matagal na panahon nakakabuelo yung mga DDS sa ganyan. Kasi wala namang tagapagsalita ang Malacanang na talagang nakikipagpukpukan, bardagulan. Si Yussi Claire Castro lang. O ngayon gusto niyang palitan. Ayun, baka yun talaga yung dahilan kaya ikinaso niya si Yussi Claire Castro. Gusto niyang mapalitan ito. Para pag napalitan, buwelo na naman silang mag-atake sa administrasyon. Si Yussi Claire Castro kasi yung sumasalag eh. Si Yussi Claire Castro yung nagka-counter. At si Yussi Claire Castro hindi natatakot sa mga DDS. Kaya nakikilaban talaga siya. Kahit kila Banat Bay, Greco Belhica, Harry Roque, si Guanzon, kahit na sino, kahit nga si Sara, kahit si Pulong, kahit si Baste, talagang nilalabanan ni Yussi Claire Castro. Kasi para sa kanya, hindi dapat palampasin ang mga yabang, ang mga fake news, disinformation ng mga DDS. Kailangan niyang idepensa ang administrasyon. Nagiging effective naman siya. Kaya nga galit na galit sa kanya ang mga DDS eh, kasi nagiging effective siya. Dati kasi nakakabuelo sila ng atake, walang taga-kontra eh. Ngayon mayroon na. Ngayon gustong alisin ni Libeste. Gustong paalisin sa pagiging palace press officer. Pag inalis yan ni PBBM, makakabuelo sila niyan, yung mga DDS. Balik na naman sila sa kanilang maliligayang araw. Ngayon kasi napipikon sila kasi talagang sinasagot sila ni Yussi Claire Castro. At saka may platform si Yussi Claire Castro kasi palace press officer ka eh. Ikaw yung tagapagsalita ng Malacanang. Di talagang nagiging effective siya sa trabaho na yan. Kaya pinag-iinitan siya. Kaya hinihingi nito ni Libeste na matanggal si
Claire Castro. Pero hindi dapat. Hindi dapat. Ha? Malaking tulong sa administrasyon si UC Claire Castro. Hmm? Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.